Welcome to another vlog. At paulan na naman, may iba vlog sana kung gusto kong i-vlog. Kaya lang, madilim. Kaya magdidilig na lang ako. Bakit ko nasabi na uulan tapos magdidilig ako? Eh kasi hindi naman sila nauulanan pag sobrang lakas. Ay, sobrang hina ng ulan. Kaya kailangan ko gumamit ng magic water. Magic water. Kung nakakalatan kayo sa garden ko today or lately sa mga vlog ko ba, 'di ba napapakita ko makalat yung garden. Kasi sayang yung water, yung rainwater. Kaya yung mga hindi nauulanan ng direct sa ulan, nilalagay ko sa sahig. And then eto, since mukhang hindi naman malakas yung ulan ngayon, nagdidilig ako ng succulents natin. Kasi napansin ko simula nung nag-uulan, di ba sabi ko sa inyo, sanay na sila sa ulan, eh hindi ako nagdidilig. Ilang araw hindi ako nagdidilig ng mga halaman ko. Abay, mabilis matuyo yung kanilang dahon. Kaya kailangang anuhin ko sila, diligan ng mano-mano. Kaya ganyan yung ginagawa ko ngayon. Dilig-dilig. Kailangan talaga, pag nagtag-ulan, mag-rearrange kayo ng mga succulents nyo. Or kahit hindi succulents, yung mga iba't ibang halaman nyo. Kasi, meron kasi sa ating mga plants na mabilis lumago, mabagal. So, yung mabibilis lumago, magbubukahan yan. Katulad nito guys, oh. Yung si Purple Delight, ubos na yung dahon yan. Si Ghost Plant, ubos na rin yung dahon kasi ang takon nila uminom ng water nitong nagtag-ulan. Hindi naman sila ganyan nung summer eh. Pero nung nakaraang tag-ulan pa, hindi pa rin sila ganyan. Well, yung mga halaman ko kasi yung iba pinopropagate ganyan. Nag-iiba-iba yung gusto nila, yung quality ba. Tingnan nyo to si Bainesi IO. Yan, natanggal na yung mga dahon-dahon. Mabilis manuyo yung kanilang dahon after ng tag-ulan. Pero ang kagandahan, ang daming nagtubuan. Ito naman, si Missing You, ang ganda-ganda dati. So, since dun sa pwesto niya, dun siya nakalagay oh. Diyan, nakasabit. Tapos, ano siya, nalaga siya, na overwatered. Pero, may mga tumutubo naman. Kaya, carry lang. Buhay naman sila. Chinek ko yung kanilang roots. Okay naman. Ayun nga lang, na overwatered talaga. Ito rin, natutuyo na. Kasi, hindi ako gaano nagdidilig. Iniintay ko yung ulan. Hindi naman talaga maiiwasan. Etong si Solomon, matagal na yang nadeded. Hinahayaan ko na lang. Ito rin, niripat ko kasi to. Nalusaw na. Ito natuyo na din yung ibang dahon. Grabe oh. Ang lakas uminom ng water simula nung nagtag-ulan. Kaya kailangan nating magdilig. Ito oh, nalusaw na. Yung ibang halaman ko nasa labas ng bahay. Yung mga natutuluan dito na malalaking plants nandoon sa labas ng bahay. Tapos yung iba nandito sa sahig. Ito ay si Silver. Dito muna si Silver na sa salsagi kasi. Buti nag-ano sila, magaganda na yung kanilang kulay. Grabe to si hybrid oh. Natuyo na. Yung mga ano lang naman, iba ilalim. Tignan niyo si Gypsy. Ganda na niya. Diba? Ito yung mga natutuyo yung dahon na nasanay sa ulan. Carry lang naman. Ito hindi ko ito pinapaulanan. Kasi lusawin siya. Ito yung nabagsakan ng ulan. Ayan, nakapaglibot tuloy tayo ng di oras. Nabagsakan to ng ulan. Doon sa tapat ng isang pwesto niya. Tumubo naman yung mga dahon. Ayan, kumukulog-kulog na. Mamadaliin ko lang to. Dahil sayang nakapag-start na akong mag-dilig. Tignan nyo si Hybrid Lovely Rose na ginawa ko before. Yan yung pinagpugot-pugot ko dati. Ayan o. Ganda na niya. Makapal na ulit siya pag lumago. Mga pinugot ko dati. Tapos ito naman, yung stock ni
Harry Watson, nung nakaraan ko siya pinutol doon na sa labas. Tapos ipinasok ko dito dahil mabubulok na siya. Yung pinaka-stock niya. Agoy. Ito yung hindi ko alam yung ID. Hindi rin alam ni Celo yung ID nito dati. Kailangan pala baligtarin ko siya kasi nagkaroon na siya ng pops. Tingnan nyo yung pops niya, oh. Naging etiolated siya, guys. Kasi dapat compact to eh. Kaya lang, naging etiolated. Ito pa yung hybrid Ellen na isa. Nabagsakan din siya ng water. Diyan sa area na to, ayan. Tapos ito pa yung isa. Ito wala na to, ano na to. Wala na siyang pakialam sa mundo. Umulan or hindi, ayan na. Super, ano nung kanyang kahoy. Makahoy na talaga yung kanyang stem. Ito mga propa ko. Alam niyo yung mga nakikita nyo ditong maliliit? Yan is mga propa ko. Ayan mga propa na to guys, oh. Yan. Tapos, katagalan kasi, nagiging ano na siya. Naalala nyo ba before, doon sa mga pinropagate ko na, ito yung mother niya. Ayan. Nakalagay lang siya doon kasi wala siyang pupwestuhan. Ito yung mga pinropa ko sa kanya. Ayan. Ito rin. Yan, mga propa yan. Pero katagalan, pansinin nyo, nagiging ano na sila, ano ba tawag doon? Lumalaylay ba or nagahang na sila. Katulad nito, oh. Isang tusok-tusok ko lang yan per stem. Tapos, lumalaylay na. Meron kasi akong mga specific plants na ayoko ng lumalaylay. Kaya ako pinopropagate ng pinopropagate. Pero katagalan, ganun talaga eh. Tingnan nyo, oh, laylay na rin sila. Humahaba eh. Ito rin, lumaylay na rin siya. Si, ano nga to? Nakalimutan ko, nasa dulo ng dila ko. Para siyang titubans. Ito, mga propa na to. Ito yung dahon, galing sa dahon na Purple Delight. Mga galing sa dahon to, nasa pa yung iba, nasa labas na yata yung iba. At saka ino, mga galing sa dahon. Ito stem, galing sa stem, pero wag ka naman, napakalalago. Ito rin, galing to sa dahon. 2 years in the making. Pero ilalagay nyo muna sila sa isang maliit na lagayan para hindi sila malusaw. And then, tignan nyo, tumataba yung stem nila. Okay lang yan. Kung mapapansin nyo, ang pangit tingnan, diba? Panot. Tignan nyo sa bare months, lalago yan. Ito yung purple haze na nalaglag or natamaan na. Basta yung tumagilid na natamaan ng tubig ulan. Yan, oh. Gumaganda na sila. Ito lalabas na natin to si Fred Ives. Hindi ko lang siya malabas kasi hindi kasya yata dito sa gilid ng sasakyan. Ilalabas ko na to once na nakabili na ako ng white stone. Kasi yung white stone, sa regalado ko siya nabibili. Mahal kasi dito malapit sa amin. So, pupunta ako doon. I think, ano ngayon? August 10 yata ngayon. So, pupunta ako doon mga Sunday. Madadaanan ko yun ng Sunday. Diba? Natutuyo yung lovely rose ko. Kawawa. Ang pangit kasi pag clay pots tapos ganyan, naaano talaga siya. Inaamag. Inaamag. Hindi amag, lumot. Diba? Yung mga ghost plant natin na matitibay na yan, nagbabago ng dahon si Mickey Mouse. Yan o. Yung kala nyo kahoy. Yun. Kala nyo yan is patay na. Nagbabago siya ng dahon, no? Ang tindi naman kasi talaga ng sikat ng araw. Grabe. Hindi nyo ba in-expect yun? For sure, dito sa mga kalugar ko, umuulan siya, tapos biglang iinit pang napakalakas. Napakainit. As in bongga, parang summer na summer. Malulusaw talaga yung mga succulents pag ganun. Kaya naglagay ako ng net. Tingnan nyo, oh. Hindi ko na siya tatanggalin. Bahala na pag nag-uulan. Kasi bare months naman eh. Halo-halo na to.
Ito ring isang mother ko ng silver dollar. Diyan ko lang din nilagay. Andito pa yung isa sa sahig. Hayaan ko muna siyang nakakalat kasi inaayos ko yung paglalagyan ko ng aking mga sansevieria sa likod. Ihiwalay ko na sila para walang lagay dito sa ilalim. Or, yung mga propa ko ang ilalagay ko dyan. Aayusin ko. Magpipintura pa ako doon sa likod eh. Ito tingnan nyo yung ating mga jade. Ang Laguna. Sa labas kasi dapat siya nakapwesto. Hindi ko pa lang siya maipwesto dahil nakakalat pa yung plants natin. Kasi kulang pa yung stone ko na pinaglalagay doon. Tingnan nyo nasa ulanan lang din to. Si tricolor jade yata tawag nila dyan. Tignan nyo yung stress na yung color nila sa tip. Red na red. Ito yung hindi ko nare-repat. Matagal na to. Hindi ko nare-repat. Ayan, nalagas na siya. Tapos nagkaroon ng dahon ulit. Hindi ko na siya nare-repat kasi walang time. Kaya ganyan-ganyan muna. Pero yung isang jade, andito. Nilipat ko yung isang jade kasi sa sobrang ng ulan ba, dalas ng ulan, dire-diretso ulan, nagkakaroon siya ng spot, ibig sabihin na overwatered siya. So inilipat ko siya dito, and then ang dilig niya is once a month or ganyan, or twice a month. Ganun lang yung dilig na ginagawa ko. Ang lalaki na nila Ito rin nilipat ko. Yan, 'di ba dati nandoon sa taas? Uminit nga. Nasunog yung isang stem niya, yung isang anak. Andiyan yung kulay brown. Nasunog. Nilipat ko, baka matuluyan Tapos, pag hindi ako nagba-vlog, naglalagay ako nung mga pames, mga toppings, para maganda siya tingnan. Kasi katagalan, nagiging ganito itsura niya Yan, ganyan. Bukas maglalagay ako ulit. Tapos ito, simula nung nabili ko, hindi ko pa siya nadidiligan. Diligan natin. Yan, mga iniisip ko kasi na pang outdoor ko na lang tong mga malalaki na to. Kaya lang titingnan ko pa kasi sobrang lalaki na ni na Boobsy tingnan niyo ang laki niyan. Asan pa yung isang ganyan? Ito ang tabo. Nauulanan kasi. Sa personal guys, sobrang taba niya, nakakatuwa. Asan pa yung iba? Ang dami niya na. Nasaan yung ibang mga, nasaan yung ibang boob? Yan. Ito yung isang pinropagate ko na Boobsy Sa ilalim nagkameron, tapos sa ibabaw din. Yan, tignan nyo. Kalat-kalat, diba? Luluwag din dyan. Madiligan lang sila ng konti, is sapat na. Kaya lang yung sa labas ng bahay, hindi ko siya nadiligan. Pero kailangan may iripat ako dyan. Tignan nyo ayan Tinadaan ng tricycle, ayan Kailangan ko siyang iripat. Hala, yung isa nakalaylay na. Nasunog siguro. Kasi umuulan tapos biglang sikat ang araw. Masusunog talaga. So, ililipat ko na lang sila. Si Mini Jade, puro na siya, damo-damo. Hiwa-hiwalay sila sa ngayon. Yung iba, dito lang medyo compact yung pagkakadikit-dikit ko sa kanila ng tawag dito, ng paglalagay. Kasi dito, maulan, naaanggihan sila. Dito kasi, tinanggal ko muna yung mga succulents dyan. Pero ibabalik ko din. Babalik din natin. Ayun, napasama tuloy kayo ng di oras dito sa akin pag-iikot, pagdidilig. Ito lang pwestong to ang didiligan ko. Dito, nadiligan ko na yan diyan sa area na yan. Ito, sige, digligan natin konti. Kasi tuyot na dito Naglakihan na yung iba. Ito dapat, na mga alo ko na propagation, ilalagay ko dito sa ibabaw. Yan. Yun, bawas na yung mga nasa taas. Ayan. Tapos nilagay ko dyan yung isang propa ko. Yan, kailangan ipropa na din natin yan. Yung variegated na yan, manaog kairog na 5. Isa sa pinakamatagal kong plants. Ayan
5 years na ata yan. Ito rin, halatang tuyot na talaga dahil hindi umuulan ng dire-diretso. Kasi yung brown doon na damo is tuyo na, patay na. Yung Var Adolphi ko, kung mapapansin nyo is kalbo siya. Yan o. Variegated Adolphi yan. Pinropagate ko nung naboard ako. Siguro naka 3 pots ako. 1, 2, oh yes. 3 pots yun nandito. Saka ako napapakita sa inyo. Dinidiligan ko lang sila para makainom ng konting water. Tignan nyo naman sa kada mo. Sobrang lago ng damo dito. Kala nyo, itong maliit na space na yan, mabilis lang yan damuhan. Ako guys, aabutin tayo ng siyam-siyam dyan. Promise. Okay guys, tapos na tayo. Magsisilip na lang ako dito. Kasi every time na nagdidilig ako, nagsisilip-silip talaga ako dito sa ilalim. Hindi ko na dinidiligan tong ilalim na to. Kasi, tawag dito, natutuluan naman sila. Tingnan nyo, ay, ito yung nalagas. Nabili ko to dun sa Benguet. Ayun yung isa talaga sa problem guys. Pag bibili kayo sa Benguet ng potted, make sure na wag nyong mamadaliin yung pag-ship. Kasi ito, hindi ko naman siya minadali. Pero, since maulan sa Benguet, pinaship agad. Or matagal na kasi siya, tapos pinaship ng moist or basa yung potting mix niya. So, nalagas siya. Ginawa ko, niripat ko, pinaulanan ko na lang kasi mabait naman to. Buti na lang, nagkaroon na ng mga suloy-suloy. Ayan oh, may mga butlig-butlig na siya. 'Di ba? Nakakatuwa, ang laki kaya nito nung binili ko. As in, nakakatuwa siya, sobrang lago. Tapos kanina may nasilip ako dito. Tingnan nyo, umuumbok. Kaka-propagate ko lang nito or kakahiwalay ko kay mother plant. Umuumbok na naman. Ibig sabihin may, ayan o. Yan. Uumbok. Ibig sabihin may lalabas dito guys. Hayaan na lang natin. Pero masisira niya to kasi manipis lang yan eh. Itong sanse na to. Yung iba ditong sanse, nandun na sa likod. Tapos, ito ang lalago na kasi niyan eh. Yung mga nandyan. Sobrang lalago. Itong nakadirect sa lupa. Since na nauulan na rin sila, lumago na rin yan. Mga bonsel. Dati ang mamahal niyan, pero ngayon, mura na lang sila. So, kung kayo is mag-aalaga lang talaga, okay lang yun. Pero kung magbebenta kayo, tapos paparamihan nyo, bigla kasi silang bumabagsak ang presyo, ang halaman. So, pag inintay nyong dumami sila, hindi kayo nag-release ng pakonti-konti sa presyo na mahal pa, is ganyan mangyayari. Maano siya, matetenga. Hindi ko sinasabing seller ako, pero 'di ba? Yung isang halaman kasi is mahal dati, tapos pinropa mo ng pinropa, may tendency kasi or may possibility na bumaba ang presyo kasi sa sobrang daming plants ngayon na naglalabasan. Tingnan natin to. Wala pa rin baby to, si Golden Flame. Isa to sa favorite ko, si Golden. Ito si Black Star. Tower na siya. Ang Laguna. Natatandaan ko, bigay lang to nung isang seller dati, maliit. Tapos dumami siya ng dumami. Ito oh, si Golden Flame. Wala pa rin pops. Pero dumadami siya sa gitna. Ang dami na niya. Nandun pa sa gilid. Doon pa sa ilalim. Kalat-kalat guys yung mga Sansevieria ko dito. So gusto nyo makipag-swap ng Sansevieria sa akin? Gora. Ito is bakit nagkaganito? Dito si Cotton eh. Ay, hindi. Ay, hindi. Ano to? May snail, oh. Buti na lang. Aayusin ko na lang siya. Hindi siya nahugot ni Cotton. Talaga may humukay sa kanya siguro. Oh, tingnan nyo. May humukay. Sino? Daho. May pailan-ilan palang snail dito, pero ang nakakatuwa guys, simula nung dati kasi takot akong maglagay, mas takot pa akong maglagay ng succulents or mga halaman sa labas, hindi dahil mananakaw kundi dahil kakainin ng snail. Ngayon, wala nang snail. Isang taon mahigit na wala nang snail. Nung nakaraan,
ano siya, madami talagang snail kasi first time siguro nila nakatignan ng succulents. Kinalbo pa naman yung mga succulents ko. Ang ginawa ko, pinagpuyatan ko talaga, madaling araw nagaano ko. Nangunguha ko ng snail. I think mga 2023 yun. Yung napakadaming snail. So, yun lang ang ating video for today. Thank you sa pagsama sa ating mga ginawa. Ay, hindi ko pa pala nabanggit sa inyo. Bumili ako ng variegated na Purple Delight na lagas kasi ano siya, basa yung potting mix niya. So, pinapa-arawan ko lang yung nandito kasi mga etiolated sila. Yun. So, yun lang. At ako ay magtatanim na nito. So, see you guys in our next video. Bye!